Naniniwala ba kayo na ang tunay na kabutihan ay laging nasusuklian? O minsan, natatabunan ito ng mapanghusgang mata ng lipunan? Sa isang simpleng baryo, may isang dalagang araw-araw na lumalaban para sa kanyang pamilya. Si Lina. Tahimik, mapagtiis, at sanay isang tabi ang sariling pangarap. Sa kabilang banda, may isang lalaking hindi man perpekto sa paningin ng iba, ngunit busilak ang puso. Si Gio. Hindi nila inaasahang magtatagpo ang kanilang mga landas. Isang simpleng pagtulong ang naging simula ng lahat. Isang kabutihang walang hinihinging kapalit. Ngunit sa mundong mabilis humusga sa panlabas na anyo at estado sa buhay, ang kanilang pagkakaibigan at kalaunan, pagmamahalan, ay haharap sa mga pagsubok na hindi nila inaasahan. Sa kwentong ito, masasaksihan ninyo kung paano nabuo ang isang pag-ibig, hindi dahil sa itsura o yaman, kundi dahil sa kabutihan ng puso. Handa na ba kayong makinig sa kwento ni Nalina at Gio? Ano? Tara, simulan na natin. Habang naglalakad pababa ng bundok si Don Greg, narinig niya ang isang iyak ng sanggol. Dahil sa kuryosidad at pangungulila na rin ang kasama sa buhay, sinundan niya ang tinig noon. At nakita niya sa ilalim ng puno ang isang morenong kulot na sanggol na lalaking nakabalot sa puting lampin. Diyos ko, may bata! Tarantangkuhan niya at kinalong. Sino naman kaya ang mag-iiwan ng bata dito? Kawawa na ba dahil halatang kapapanganak lang? Napatitig siya rito at parang hinaplos ang puso niya dahil tumigil ito sa pag-iyak at humawak sa daliri niya. Wala kasing anak si Don Greg. Kamamatay lang din ang kanyang asawa, kaya talagang naghahanap siya ng kasama sa buhay. Simula ngayon ay akid ka na. Ako na ang ama mo at anak na kita. Hinaplos niya ang pisngi nito. Ikaw na si Gio ngayon. Ikaw ang magiging tagapagmana ko. Dahil nga sa batang napulot ni Don Greg, napuno ng pangungulila sa kanyang puso. Itinuon niya ang pagmamahal sa batang kanyang napulot. Nagpakaama siya rito at sobrang saya niya dahil lumaki itong mabuti. Papa, bakit color brown na brown ako? Tanong ng batang si Gio sa kanyang ama. Bakit po hindi tayo same ng color? Si mama rin po hindi naman color brown. Dahil hindi ka sa amin ang galing ni mama mo. Pero kahit ganoon, anak ka pa rin namin at mahal na mahal ka namin. Nakangiting tugon niya rito. Gusto kasi ni Greg na kahit bata pa si Gio, alam na nito ang totoo. Ayaw niyang magsinungaling sa bata dahil alam niyang malalaman at malalaman nito ang totoo. Napatango naman si Gio. Mahal din po kita, papa ko. Mahal ko kayo ni mama kahit nasa heaven na siya. Palagi mong tatandaan na hindi porket hindi mo kadugo ang isang tao, hindi mo na siya pwedeng maging kapamilya. Kaya ikaw, dapat palagi kang mabuti ha? Mas maigi na maging mabuti ka kaysa ang maging tama. Nakangiting sabi ni Greg. Tumango si Gio. Opo, papa. Kahit po inaaway ako ng mga classmates ko at inaasar ako, love ko pa rin sila. Kasi bad pong mga away, di ba? Opo, sobrang bad mang away. Isumbong mo na lang sila kay teacher para mapagalitan sila. Opo, papa ko. Napangiti si Greg at hinaplos na lang ang kulot na buhok ng kanyang anak. Sa paglaki ni Gio, mas nasaksihan ni Greg ang pagiging mabuting tao nito. Hindi siya nagsisi na pinulot ang sanggol na nakita niya sa bundok dahil nakapagpalaki siya ng isang taong walang bahid ng kasamaan sa puso. Papa, hindi mo na naman po ininom ang gumot mo. Gusto mo po bang sumakit na naman yung tuhod mo? Kumain ka pa naman po ng lechon. Sermo ni Gio sa ama. Napatawa naman si Greg. Parang ikaw na talaga ang tatay sa ating dalawa, Gio. Pasensya ka na dahil nakalibutan ko lang. Huwag ka na mag-alala. Papa, nag-aalala po ako sa inyo.
Parang gusto ko na lang pong mag-work from home para mabantayan ka. Makulit ka po kasi kapag wala ka. Ay sobrang stricto naman ang binata kong yan. Hindi na ako makakalimot sa gamot ko. Natatawang napailing si Greg. Ay oo nga pala. Wala ka pa bang ipapakilalang mamanugangin ko? Anak, kailangan na ng apo ni Papa. Papa, wala pa po sa isip ko yung pagpapamilya. At saka, palagi kaya ako nababasted dahil sa itsura ko. Ayaw nila sa milahing Aita dahil ang tingin nila sa akin ay mababang uri. Sabay iwas niya ng tingin. Huwag mong sabihin yan anak. Ang gwapo-gwapo mo kaya. Kamukha mo nga ang gwapong papa mo. Isa pa pong dahilan. Kapag nalaman nilang anak ako ng isang Greg Villamor, bumabait sila. Ayoko po nung ganun. Gusto ko tanggapin nila ako kahit wala akong koneksyon sa mayamang tao. Dagdag pa niya. Baka kahanap ka rin yan, Gio. At kailangan mo na talagang makahanap dahil ipapamana ko sa iyo ang kumpanya ko at ibang business. Alam mong mahina na si Papa, kaya kailangan mo na akong palitan. Nanlaki ang mga mata ni Gio dahil sa sinabi ng kanyang ama. Hindi niya inaasahan na ipagkakatiwala nito ang mga pinaghirapan nito sa kanya. Papa, masyadong malaki at importante ang ipagkakatiwala mo sa akin. Baka po hindi ko kayanin. Nangangambang saad niya. Anak, hindi naman kita bibiglain. Uunti-untiin natin hanggang sa matutunan mo. Isa pa, ikaw lang ang alam kong mapagkakatiwalaan. At alam kong makakaya mo dahil malaki ang tiwala ko sa'yo at mabuti kang tao. Sabi ng kanyang ama. Napanguso naman siya. Kahit nakakatakot mo, tatanggapin ko pa rin ang tiwala niyo. Pangako po, hindi ko kayo bibiguin at kagalingan ko po. Huwag kang nervyusin anak ko. Sa ngayon, ipapahawak ko muna sa iyo ang pamamahala sa bagong mall natin. Gusto kong bisitahin mo ang lugar na yon at tignan kung maayos ang lahat. Sabi ni Greg. Tumango naman si Gio. Sige po papa, ako na pong bahala ron. Ngumiti lang si Greg at tumango. Alam niyang hindi magiging madali para sa anak niya sa simula. Pero alam niyang makakayanan naman ito ang mga yon. Nang sumapit nga ang linggo, naisip ni Gio na bisitahin ang mall na ipinagkatiwala sa kanya ng ama. Mag-iikot lang muna siya roon at hindi muna ipapakilala ang sarili. Gusto kasi niyang malaman kung maayos makitungo ang mga nagtatrabaho doon. Amang Rodel, tatawag na lang po ako kapag magpapasundo ako. Doon po muna kayo kay Papa at baka po may kailanganin siya. Sabi niya sa driver nila. Sige ho sir, tawag ho kayo kaagad kapag nagka-problema ha? Opo, ingat po kayo sa biyahe. Nang makaalis nga ito, naglakad na siya papasok ng mall. Ramdam niya kaagad na pinagtitinginan siya at alam niyang dahil iyon sa kulay at kanyang buhok. Ang laki naman itong mall na ipapahawak sa akin ni Papa. Hindi niya mapigilang sambit. Una nga siyang nagtungo sa food court para na rin kumain dahil hindi pa siya nag-aalmusal. Miss, isang shawarma? Sabi niya sa tindera. Tiningnan siya bigla nito mula ulo hanggang paa. Nakaramdam siya ng insulto pero mas pinili niyang ngumiti. May pambayad po ako, huwag ka mag-alala. Dagdag pa niya. Tumangulang ito at nagsimulang gawin ang order niya. Tahimik naman siyang naghihintay. At habang naghihintay nga, naririnig niyang pinag-uusapan siya ng ibang staff. Pwede pala ang Aita sa mall? Akala ko pampundok lang sila. Gwapo sana. Kaso, Aita? Parang panghugas ang kaldero yung buhok niya. Bagay naman yung buhok niya sa kulay niya. Hindi ba atang steel wool pagtanggal naman ng uling? Iyan ang mga pag-uusap ng mga babae na hindi na lamang niya pinansin. Nang makuha ang binili niya, agad nga siyang umalis doon at nagsimula ulit na mag-ikot-ikot. Hindi niya pinapansin ang mapanghusgang tingin sa kanya ng mga tao. Napahinto nga siya sa isang department store nang mahagip ng paningin niya ang isang magandang tuxedo. Ang ama niya kaagad ang pumapasok sa kanyang isipan. Mukhang magugustuhan ni Papa yun kapag binili ko. Nakangiting sambit niya bago pumasok sa loob. Tinignan niya ng malapitan ng tuxedo at masasabi niyang maganda nga yun. Kaya naman kaagad niyang hinanap ang salesman. Sir, magkano ho sa tuxedo na yon? Sabay turo niya sa tuxedo na nasa mannequin.
Sold out na po yun. Hindi na po siya pinagbibili. May kasungitang tugon nito. Pero mukhang hindi pa naman po sold. Bigla siyang tinalikuran ng salesman at sinalubong ang bagong dating na lalaking customer. Narinig niyang gustong bilhin ng lalaki ang nasa mannequin at napakunot noo siya dahil sinabi nito na maraming stocks. Excuse me, ako ang unang nagtanong sa'yo. Ang sabi mo sa akin wala na. Pagsabat niya sa pag-uusap ng dalawa. Wala ka naman kasing pambayad. Isa pa, hindi bagay sa isang Aita ang tuxedo. Magbahag ka na lang. Tugon nito. Ganyan ba lahat ng staff dito? Hindi mo dapat dinedegrade ang isang tao dahil lang naiiba siya ng kultura. Isa pa may pambayad ako. May inis sa boses na saad niya. Sa iba ka na mamili. Masyado mo akong ginugulo. Isang malalim na hininga na lang ang pinawala ni Gio at umalis sa lugar na yon. Dumiretso sa iba pang department at halos lahat ng mga ito ay tinataboy talaga siya. At habang naglalakad siya, nabangga siya ng lalaking bumili ng tuxedo na gusto niya. Bulag ka ba? Galit na singhal nito sa kanya. Ikaw po ang bumangga sa akin. At ako pa ang sisisid mo? Siguro magnanakaw ka no? Inaaral mo mga pasikot-sikot dito sa mall para makapagnakaw ka. Kaya mo rin siguro ako binangga dahil gusto mong nakawin ng binili kong tuxedo. Paninisin nito sa kanya. Sa lakas nga ng boses ng lalaki, napalingon na sa kanila halos karamihan ng tao. Nagbubulungan din ang mga staff sa mall at alam niyang paninira ang mga yon. Hindi ako magnanakaw. Wala akong balak magnakaw sa mall na to dahil may pambili ako. Mahinahong saad niya. Ikaw? Sa tingin mo ba maniniwala kami sa kagaya mo? Halatang halata sa'yo na hindi ka mapagkakatiwalaan. Tugon ng lalaki. Sir, ayoko po ng gulo. Kung nabunggo ko ho kayo, pasensya na po. Hindi niyo ho ako kailangan maliitin dahil lang sa lahi ko. Mahinahon niya pa ring sambit. Bakit? Totoo naman ah. Sa tingin mo ba afford ng kagaya mong ahita ang magmol? Lumingali nga ito sa paligid. Nasaan ba mga guards? Dapat paalisin ka rito dahil siguradong pati mga customer na nakawan mo. Napayuko na nga lang siya dahil sa hiya. Wala man lang sumubok na tulungan siya o ipagtanggol. Sobra tuloy siyang disappointed, lalo na sa mga staffs na hinire ng kanyang ama. Hoy! Grabe ka namang manghusga ng lalaki ka? May preba ka bang nagnakaw siya? Ha? Nakita ko kayang ikaw ang nakabangga sa kanya. Napaangat siya ng tingin nang marinig ang boses ng isang babae. Nakita niya ang isang maputing babae na nakatayo sa gitna at nakapamaywang. Isa pa, bakit masyado kayong nang-downgrade ng mga taong iba ang kultura? Ano naman kung Aita siya? Wala ba siyang karapatang magkaroon ng pera? Mga wala kayong modo. Bakit ka nangingialam? Kasabot ka siguro niya. Sagot ng lalaki. Anong kasabwat? Gusto mo i-review pa natin ng CCTV? Ha? Pangit ka na. Pangit pang ugali mo. Mahiya naman kayo. Anong taon na? Pero yung pag-iisip nyo, kulang-kulang pa rin. Inis nga lang na dinampot ng lalaki ang mga binili niyang nahulog bago nagmamadaling umalis. Ang mga tao naman sa paligid ay kanya-kanya ring alis. Kayo naman, anong klaseng staff kayo? Masyado kayo mapanghusga ng kapwa nyo? Hindi ba kayo naturuan ng basic manner man lang? Baling naman ang babae sa mga staff. Yumuko nga lang ang mga ito at nagkanya-kanyang balik sa mga pwesto nila. Wow! Naisambit nga lang bigla ni Gio. Iyon kasi ang unang beses na may nagtanggol sa kanya. Ayos ka lang ba? Binalingan siya ng babae. Pagpasensyahan mo na yung mga taong walang respeto ha. Halatang inborn na sa kanilang ganoon eh. Ako pala si Lina, nag-a-apply dito sa mall. Kaso, mukhang ligwak kasi hindi nakatapos ng pag-aaral. Gio, naglahad ng kamay ang lalaki. Salamat sa tulong mo sa akin kanina. Nakipagkamay naman ang babae. Wala yun, Gio. Paano na? Una na ako ah. Maghahanap pa ako ng ibang racket. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Tatawag sa'yo ang may-ari ng mall para i-hire ka. Nakangiting sambit ni Gio. Magdilang anghel ka sana. Sige na, alis na ako. Ngumiti nga si Lina at tuluyang umalis. Napangiti naman si Gio at hinabol ito ng tingin. Sasabihan niya kaagad ang ama na i-hire ang babae dahil ang mahagaya nito
ang kailangan niya sa mall na pamamahalaan niya. Nalaman nga ni Greg ang nangyari sa kanyang anak, kaya labis ang galit nito. Gusto nitong sumugod sa mall, pero agad itong pinigilan ni Gio. Papa, ako na pong bahala sa kanila. Ang mahalaga po ngayon ay na-hired na si Lina. Sambit ng lalaki. Napahinga ng malalim ang matanda. Hindi ko lubos akalain na ganoon ang gagawin nila sa'yo. Dapat maturuan natin sila ng leksyon. Kalma lang po pa. Babalik din po sa kanila mga ginawa nilang yun. Hindi ako kakalma hanggat hindi sila natuturuan ng leksyon. Next week ay may magaganap na event sa mall. Ipakikilala kita sa lahat para matauhan ng mga taong bumasto sa'yo. Tumango na lang si Gio dahil alam niyang wala siyang magagawa sa kakulitan ng ama. Pero may iba tayo. Mukhang nakahanap ka na rin ng babaeng magpapatibok ng puso mo. Ano nga ulit ang pangalan niya? Lina? Ngumisi ang kanyang ama. Mukhang magkakaroon na ako ng apo sa'yo. Papa, huwag ka pong mapang-asar ng ganyan. Sige na po, aasikasuhin ko pa yung mga papeles na kailangan kong pirmahan. Tugon niya rito. Sige anak, huwag kang magpakapagod at palagi mo ring bisitahin si Lina. Natawa na nga lang si Gio bago mapailing-iling. Dahil sa event na magaganap sa mall, naging pabalik-balik si Gio sa mall dahil siya ang nag-aasikaso noon. Sa ngayon, ang mga manager pa lang ang nakakaalam na siya ang anak ni Greg. Nandito na naman yung taga-bundok na yan. Nakakapanghinala na siya. Siguradong nagmaman ang magnanakaw na yan. Baka naman namamalimos yan. Iyan ang sarit-saring bulungan sa paligid sa tuwing nakikita ng mga staff si Gio. Mas lalo ngang na-disappoint ang lalaki dahil talagang bumabase ang mga staff sa pisikal na itsura ng isang tao para itrato ito ng tama. Huy! Gio! Napatigil siya sa paglalakad nang batiin siya ni Lina. Bakit nandito ka na naman? Ang hilig mong mag-window shopping May inaasikaso kasi akong importante. Sagot ng lalaki bago mapakamot sa ulo. Napatingin naman bigla ang babae sa suot nitong relo. Nagandahan siya roon at halatang mamahalin. May problema ba sa relo ko? Hindi ba bagay sa akin? Tanong ng lalaki. Umiling ang babae. Hindi Bagay kaya sa'yo yung relo. Nagandahan lang ako. At saka yan kasi ang pangarap kong ibigay kay nanay. Nasa ospital kasi siya ngayon at kailangang operahan. Sa narinig niyang yun, gusto ko agad ni Gio na tulungan ng babae. Kakaiba rin kasi ang taglay na kabutihan ng babae. Sigurado akong may darating na tulong sa'yo dahil napakabuti mong tao, Lina. Hindi ka tumitingin sa pisikal na anyo ng isang tao para lang itrato siya ng tama. Nakangiting sabi ni Gio. Alam mo, hindi mahalaga ang pisikal na anyo ng isang tao. Mas mahalaga ang kalooban at mabuting puso. Sagot ni Lina na talagang tumatak sa kanyang puso at isipan. Tinulungan nga ni Gio sa gastusin sa hospital ang babae. Tuwang-tuwa naman ito kaya sobra din ang kanyang tuwa. Nararamdaman niya rin kasi ang pagiging sincere ng babae. Handa ka na ba anak? Nakangiting tanong ni Greg sa kanya. Ngayon kasi magaganap ang event sa mall kung saan ipakikilala siya ng ama bilang tagapagmana nito. Kinakabahan po ako, Papa. Hindi pa naman ako sanay sa ganitong event at maraming tao. Sagot niya. Huwag kang kabahan anak. Wala ka dapat ikatakot dahil wala ka namang ginagawang masama. Saad ng kanyang ama na ikinatango niya lamang. Umalis nga sila ng bahay at dumiretso sa mall. Hindi sumabay si Gio sa ama at sa parking area na dumating. Sir, bawal ka ho rito. Sarado po ang mall ngayon kaya hindi ka pwede rito. Pagharang ng gwardya sa kanya. Sir, kasama po ako ni Greg Villamor. Tugon niya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Wag mo nga akong pinagloloko. Imposibleng kilala ka ni Sir Greg. Sa itsura mong yan. Sir, hindi po ako nagsisinungaling. Kasama niya po ako. Anak niya ako. Pinagtawanan lang siya nito at pilit pang pinalalabas. Mabuti na nga lang at dumating ang sekretary ni Greg at tinulungan siya. Pahiya naman ng gwardya na ikinailang na lang ni Gio. Ipinatawag ko kayo sa event na to dahil gusto kong ipakilala ang nag-iisang anak ko. Nadatnan niya ang amang nag-i-speech. Siya ang magiging tagapagmana ko sa lahat. Gusto kong makilala nyo
Si Gio Villamor, ang nag-iisang anak kong lalaki. Umakyat sa stage si Gio at gulat na gulat ang lahat nang makita siya. Lahat ng empleyadong nangutya sa lalaki ay parang maiiyak na lang sa hiya at takot. Alam kong nagulat kayo dahil hindi nyo inaasahan na ako ang anak ng isang Greg Villamor. Napahinga siya ng malalim. Hindi kami magkadugo ni Papa. Pero itinuring niya akong parang sariling anak. Siya ang nagturo sa akin ng magagandang asal at nagpatunay na hindi lang basihan ng pisikal na anyo para irespeto ka. Kaya sobrang disappointed ko dahil marami palang mapanghusga pa rin hanggang ngayon. At mas nakaka-disappoint dahil dito pa sila nagtatrabaho. Nasaktan ako noong itinuring akong magnanakaw dahil lang sa kakaibang itsura ko. Nakakalungkot na binabastos pa rin ngayon ang mga katutubong Aita. Gusto ko lang pong sabihin na hindi naman po magnanakaw ang lahi namin. Hindi naman po kami masamang tao dahil lumalaban din kami ng batas. Tao rin po kami. Iba lang ang kultura namin sa inyo. Tumingin siya kay Lina na gulat pa rin. Pero laking pasasalamat ko dahil may tao pa rin na rumirespeto sa akin at pinagtanggol ako sa lahat. Maraming salamat sa napakabuti mong puso, Lina. Lahat ng mga nangutya at humusga kay Gio ay lubos na nagsisi. Pero ganoon pa man, hindi pa rin iyon pinalampas ni Greg at tinanggal ang mga ito sa trabaho para mabigyan ng leksyon. Naging malapit pa nga lalo si Lina at Gio. Sa tuwing napapagod si Gio sa tambak na trabaho, gumagaan pa rin ang pakiramdam niya dahil sa mga wisdom of words ng babae. Napakabuting tao mo, Gio. Maraming salamat sa pagtulong sa amin ni Nanay. Nakangiting sabi ni Lina. Mabuti ka rin, Lina. Ang kabutihang taglay mo ay dapat sinusuklian. Sagot niya. Ngayon ko napatunayan na talagang lahat ng kabutihang ibinibigay mo sa iba ay may kaakibat na balik. At swerte ako dahil gwapo pa ang nagbalik ng kabutihang yun. Sobrang saya ko, Lina. Dahil nakilala kita. Maraming salamat dahil hindi ka bumase sa pisikal na itsura ko o pinanggalingan ko. Hindi yun basihan para lang irespeto kita. Ang bait-bait mo kayong tao. Sa katunayan nga, gusto nga kita eh. Huwag ka mag-alala. Gustong gusto rin kita, Lina. Napatawa naman ang dalawa at napahawak sa kamay ng isa't isa. Sa huli nga, ay nagkatuluyan si Lina at Gio. Maraming tao pa rin ang mababa ang tingin sa kanila. Pero hindi naman yun naging dahilan para matibag silang dalawa at maging masamang tao. Palaging tandaan na lahat ng tao ay iba-iba ang kultura at paniniwala. Imbis na sila'y pagtawanan at bastusin, irespeto natin sila para ganoon din ang ibalik nila sa atin. At hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito.